Salamat, Jules. Magandang umaga, Pilipinas. Ngayon po makakasama natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Good morning, Ms. Escolar. Good morning sa iyo, Amor, at sa lahat ng nanonood ng Panahon TV at good morning, boss. Ms. Escolar, ano po bang inaasahan ng ating mga kababayan sa magiging lagay ng ating panahon para sa araw na ito ng Miyerkules? Meron pa rin po bang mga pag-ulan o pagkidlat, pagkulog sa malaking bahagi ng ating bansa tulad po ng naranasan kahapon? Tama ka dyan, Amor. Although meron tayong tail end of a cold front na nakakaapekto dito sa dulong Hilagang Luzon, ay asahan pa rin sa Ilocos Region, Cordillera Administrative Region at dito po sa may Cagayan Valley kasama na ang Central Luzon na makakaranas pa rin po ng maaliwalas na panahon maliban doon sa mga pulupulong mahihinang pag-ulan. Dito naman sa Metro Manila at ang nalalabi pang bahagi ng bansa, maaliwalas na panahon din ang dapat asahan, ngunit meron lamang pong mga localized thunderstorms naman pagdating ng hapon o gabi. Okay, alam na po natin kung ano po yung dapat nating paghandaan para sa araw na ito. At ngayon naman po, Ms. Escolar, kayo po sa Pag-asa ay meron po ulit kayong inilabas na gale warning para sa araw na ito. So, kumpara naman po nitong mga nakalipas sa araw na talaga naman po napakaraming areas yung kabilang sa babalang ito, ngayon po ay medyo nabawasan na ito. So, saan-saan po ba yung mga lugar na yan? At syempre, ano ba yung dapat asahan ng ating mga kababayan na kabilang po dito sa babalang ito? Tama ka dyan, Amor. Gaya nga ng iyong sinabi, meron tayong nakataas na gale warning dito sa seaboards ng Northern Luzon dahil malakas po ang hanging amihan. Kaya yung pumapalaot po sa bahaging ito ng karagatan dito po sa karagatang nakakasakop o nakapalibot sa Pangasinan, La Union, Ilocos Sur, Ilocos Norte, Cagayan at dito po sa Isabela. Kasama na dyan ang Calayan at Babuyan Group of Islands at yung Batanes Group of Islands. Yung pumapalaot po diyang mangisda na gumagamit ng sasakyang pandagat o maliliit na sasakyang pandagat ay kung pwede po ipagpaliban po muna nila dahil mataas pa po ang alon na umaabot hanggang 3.4 to 4.5 meters. Kaya mapanganib pa rin po magpasa hanggang ngayon ang paglalayag sa bahaging yan ng karagatan. Okay, Ms. Escolar, eto naman po, dahil kahapon po ay talaga pong halos sunod-sunod nga yung pag-issue ninyo nitong tinatawag natin na heavy rainfall advisories, lalong-lalo na po sa bahagi ng Visayas at sa may Mindanao area. So ayon po sa Pag-asa, ito po ay dulot nito nga tinatawag natin na easterlies o yung hangin mula sa silangan. Ano po ba ang dahilan ng paglakas o paghina ng easterlies na ito? At ito naman pong tail end of a cold front ay napapansin din po natin yung paggalaw nito mula po sa pagpunta nito sa may Central Luzon hanggang sa tumaas po ulit ito dito po sa may extreme Northern Luzon. So ano po ba yung dahilan ng paggalaw ng tail end of a cold front at sa kabilang banda naman yung paglakas at yung paghina nitong easterlies? Actually, ito nga easterlies na nagpiprevail o umiiral dito po sa may Visayas at Mindanao ay nakadepende po sa lakas o magiging lakas ng hanging amihan. Kaya yung pag lumakas yung northeast monsoon o yung Siberian high o yung hangin o high pressure na galing pong Siberia o mainland China, yung epekto ng easterlies ay humihina naman. At yung paglakas nga ng northeast monsoon, ibig sabihin bababa rin po yung axis ng ating tail end of a cold front o yung boundary ng easterlies at northeast monsoon. Yan po ang naging epekto ng northeast monsoon sa tail end of a cold front at dito po naman po sa easterlies. Okay, ayan po, naliwanagan na po tayo na ito pong northeast monsoon o yung hanging amihan ay malaki rin po ang epekto o impluensya dito po sa paglakas at sa paghina po ng easterlies at syempre po dito rin sa paggalaw ng ating tail end of a cold front. At dahil naman po ito na pag-uusapan na rin natin yung hanging amihan, ito nga po inaasahan natin na magdudulot pa rin ng pagbaba ng ating temperatura lalong-lalo na po sa Luzon. So ngayong araw po na ito na Miyerkules, ano po ba yung naitala ng Pag-asa na pinakamababang mga temperatura kahapon dahil ina-expect nga po natin na dahil meron po tayong tail end of a cold front at itong hanging amihan o yung northeast monsoon na inaasahan po natin na medyo malamig po yung temperatura dito sa Luzon. So ano po ba yung naitala ng Pag-asa kahapon? Araw po ng Martes, yan po ay November 26. Dahil sa epekto ng hanging amihan, ito yung mga pinakamababang temperatura kahapon. So 15.8 degrees Celsius po ang pinakamababang temperatura dito po yan sa Baguio City. At pangalawang pinakamababa yung temperatura dulot ng northeast monsoon ay dito naman sa Basco, Batanes na nasa 18.8 degrees Celsius. At yung pangatlo po sa pinakamababa ang temperaturang naitala ay dito naman po sa Tuguegarao. Yan po, ang Tuguegarao po ay parte ng Cagayan. At yun po ay yung naitala natin ay 21.3 degrees Celsius.
Okay, maraming salamat po, Ms. Escolar, sa ibinahaging impormasyon tungkol sa lagay ng ating panahon. Meron ka na lang po ba mga reminders para po sa ating mga manonood? Para po sa ating mga kababayan, although maganda o maaliwalas ang panahon ngayong araw, ay may inaasahan pa rin pong mga mahihinang pag-ulan o yung mga tinatawag na mga localized thunderstorms sa ilang bahagi ng bansa. Kaya yung ating mga kababayan manatiling magdala po ng mga pananggalang sa ulan. Natunghan nga po natin si Ms. Glyza Escolar na weather forecaster ng Pag-asa. Magbabalik po kami matapos ang isang paalala. Teng, ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 on the road na. Ano, Teng? Ang package. Ma'am, sabi ng Air 21 na receive na. Okay, very good. Basta padala, sagot ka ng Air 21. May real-time delivery updates via text para worry-free ka. Teng, ang package, napadala mo na? Yes, ma'am, sa Air 21. Sa Air 21, sagot ko, padala mo. At yan muna ang latest mula dito sa Pag-asa. Sama-sama tayo sa pagbangon. Ako po ang inyong weather lover, Amor La Rosa. Back to studio.